Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Bagamat wala akong hawak na listahan kung sino po ang magsishare. Subalit, wag po kayong mahiyang ibahagi po o ipagsigawan ang nadama niyong hiwaga mula sa Panginoon. Meron po bang gusto mag-volunteer na unang mag-share? Wala pa. Tatawag na lang ako ng isang teacher mula po sa si Teacher Sara po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa gabi pong ito. Naramdaman ko na po eh. Ayan po. Ako po ay fresh na fresh sa isang pagsubok po na alam ko naman po binigay po sa akin dahil alam ng Ama na kaya ko po siya. Sa susunod po, magkakanta na po talaga ako. Fresh na fresh po yung aking pagsubok dahil kahuhulagpos ko pa lamang. At ako po ay mapalad dahil sa kabila po ng aking mabigat na pagsubok na pinagdaanan, kailan lang ay biniyayaan po ako ng mga kaibigan na hindi po ako iniwanan hanggang sa mga huling sandali. Talaga pong sila po yung gumigising po sa akin. Tuwing umaga meron po akong text message na nagbibigay po sa akin ng inspirasyon upang ipagpatuloy po yung aking nasimulan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama dahil sa tingin ko po yung pinagdaanan ko kung wala po ako sa Panginoon, baka po nasiraan na ako ng bait o nagpasagasa na po ako sa kalsada. Ngunit dahil nga po ako ay inilapit na dito po sa piling ng Ama, ay talaga pong April 27 po, nung Monday po yun. Sabi ko po, wag muna po ako mag-share kasi tapos na po ako sa pag-iyak, pero ito po ay biyaya at hindi po dapat tanggihan. April 27 po, nang ako po ay sabihin na po nating masintensyahan. Nasintensyahan po ako kasabay po ng pagsintensya kay Mary Jane. Pero po, dahil nga po sa kalooban pa rin ng Panginoon, ay hindi naman po ako agad-agad ay ano po yan, nasilya elektrika. Dahil sa kabutihang palad pa rin po ng Panginoon at hinaplos po ng Panginoon ang puso po ng aming presidente. Ganong sa aga ng akin po, ako po ay alam kong lumalabis na. Ang isip ko nga po, nabigo ko po sila. Kaya nga po sabi ko doon sa mga kasama ko, patawarin nila ako. Yan na po. Patawarin po nila ako dahil sa kabila po ng pagtatanggol po nila sa akin, parang hindi ko po naibigay yung dapat na expectation po nila dahil nabigo ko po sila. Bunga lamang naman po ito ng kahirapan na hindi po lahat nakakaranas. Pero ako po ay pinagtibay na ng Panginoon, kaya alam ko po sa sarili kung hindi niya po ako pababayaan. Kaya mayroon pong ilang mga gabing hindi po talaga kami napagtulog. Nawalan po rin ako ng gana kahit di po halata. Hindi po ako makakain. Gayon pa man, dahil na nga rin po sa mga dasal ng mga kapatid ko rin po dito sa Dambana, katulong po ng mga tunay ko pong kaibigan. Sabi nga po, ang tunay na mga kaibigan makikilala mo sa oras po ng kagipitan at sila po iyon. Pwede po bang palakpakan po natin mga kaibigan ko po dito? Yan po, ano po.
Marami pong salamat sa Panginoon dahil binigyan po ako ng pagkakataon na mapadpad po ako sa Kolehiyo de Santo Niño de Busos at magkaroon ako ng pagkakataong makilala ko po sila. Marami pong salamat dahil hanggang Lunes po ng umaga ay gulong-gulo pa rin po ang aking isipan. Isang linggo pong hindi po ako matahimik. Hanggang sa tinawagan po ako ng aking kapatid na si Teacher May upang liwanagin po yung magulo kong isip. At mula po noon, pumasok po ako kahapon at buong tapang at buong puso po akong humarap sa amin pong presidente at nagpaliwanag. Ipinaliwanag po niya sa akin ng malinaw na malinaw yung mga pangyayari. Kaya po ako ay pumasok na po ulit ngayon at nangangakong sa tulong at gabay po ng Panginoon ay gagawin kung ano po yung tama. At sana po, sa patnubay po niya, hindi na po sana ako maligaw at hindi na po sana ako magkamali. Yun po ay napakalaki biyaya po sa akin dahil kung wala po sila, baka wala na po akong trabaho. Yun lamang po, marami pong salamat. Salamat kapatid. Yan po ang kaibahan ng pag ang taong dumadaan sa pagsubok ay nasa Panginoon na, di ba? At kung wala ka pa sa Panginoon, kung isipin mo, paglugmok ka sa problema, hindi mo malaman kung paano mo lulutasin o malalampasan ito. Subalit, pag ang naghahari sa puso't isipan mo ang Ama, at binahagyan ka pa niya ng mga kaibigan na makapagpapatatag, magpagpapalakas sa'yo, madali mo itong malalampasan sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Wala pa ho ba magbo-volunteer dyan? Sige po. Hingan na lang po natin ng awit po ang isang alagad, si Tita Mirna po. Para po awitan ng ating Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ama, salamat po sa iyo. Wala pong masamit ang labi ko kundi dakila ka o Diyos. Salamat po, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay niloob mong maalayan kita ng awitin, 10 ng mga kapatid ko. Salamat po. Habang nagbabahagi si Teacher Sara, sabi ko, aba, dapat maawitan ng tupang ligaw. Si Teacher, parang hindi naman siya ligaw sa mga bagay na, kumbaga, ibig niya lang sabihin So ito na lang po. Kumbaga, ito kasing awiting ito na kaloob sa puso ko ng Panginoon ay niloloob niya lagi kong maawit paggabi. Marahil kung bilang tao, sasabihin nyo, nakakasawa. Ano po? Subalit ito po yung tinitibok ng puso ko na katotohanan. Sino nga ba ang tutulong sa atin kundi ang Panginoon? Tama ba, anak? Siya lang. At walang imposible sa Kanya. At utyok sa puso ko, hindi ko man po masyadong kabisado kung ano po yung idatal niya. Basta para ito sa ating lahat at ang awiting ito na lumang awitin ay namnamin natin na tila ang awiting ito, siya po ang umaawit sa atin. At para sa iyo, anak na Teacher Sara, para sa iyo. Kaibigan, sino ba? Anak, itong awiting ito marahil sabi nila, si nanay pagkagabi, yun ang lagi niyang inaawit. Ito kasi anak yung udyok sa puso ko, bagamat marami akong awitin. Nawa, namnamin ninyo at magdulot sa inyo ng higit pang galak. Lalo higit sa akin, galak na galak po ako. Salamat po, Ama. Sino ba ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala ang di ka
mabibigo, kasama mo ko sa hirap at ginhawa, at magtiwala ka, hindi ka mag-isa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Kapag may takot ka, ay huwag kang magtago. Kapag may lumbay ka, ay huwag kang susuko. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at magtiwala ka, hindi ka mag-isa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ko sa hirap at ginhawa, at magtiwala ka, hindi ka mag-isa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ko. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan tuwina. Sino bang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat po, mga kapatid, at salamat po sa Ama. Salamat po sa napakagandang awit. Masarap po wala talagang maging kaibigan na yung Panginoon. Maging tapat sana tayong kaibigan ng ating Panginoon. Ang susunod natin magbabahagi ay ang ating isang alagad, si kapatid na Arlene Valente. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Isang mapagpalang umaga po sa gabi ito. Buhay po ba ang Diyos? Isang kagalakan po na ako po bilang isang kabataan ay maging isang lingkod sa dakong ito. Sa una, mahirap. Gusto ko nang sumuko sapagkat hindi ganun kadali. Nung bago po ako maglingkod sa dakong ito, bago pa lamang po ako, ang dami po nilang katanungan. Yung mga kamag-anakan ko po, sabi nila, bakit daw ako nag-i-stay dito, sinasayang ko yung buhay ko. At hindi po nila maunawaan kung ano po ba yung dakong ito. At tinuran po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po kong na balang araw, isa-isa ko silang aakayin ng mga kamag-anak mo sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po araw ang binilang sa pagbabata ko, kundi taon din po. At sa iba't ibang kaganapan, nakapahintulutan po ng ating Panginoon, sadyang pinatototohanan po niya ang salita niya walang pagkabula, kung totoo at tapat ka. Amen po ba? Subalit gaano man katotoo ang salita ng Diyos, kung ikaw na pinag-ulatan niya at pinagsabihan niya, subalit hindi ka tapat, hindi magaganap. Amen po ba? Kaya po, nasa sa atin din po kung paano magaganap ang salita niya. Nasa ating pagtupad, nasa ating pagganap. Kaya po ako, sa bawat salita po ng ating minamahal na Apo Conching, nabatid ko po at nararamdaman ko na ang Diyos po ang nangungusap sa kanyang katauhan. Sadyang pinagtiwalaan ko po yaon na isang kaganapan nga po sa mga hindi po nakababatid. Isa po sa tita ko na nagsasabi sa akin na sinayang mo yung pinag-aralan mo, bakit doon ka na lang? Isang araw po, isang kaganapan sa kanyang buhay, nalaglag po siya sa terrace po nila sa hagdan. At yaon po ang naging paraan, naputol po nabali po yung buto niya sa paa. Tendency po noon, nakaupo na lang po siya at binubuhat po. So, nung mga time na yon, hindi pa po niya ganang kilala si Apo. Subalit, sinambit po niya, dalhin niyo ako kay Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? Siya po yung tao na unang-unang nagtatanong, bakit nga ba ako naririto? Subalit, kung papaano tinura ng mahal na Apo na patototohanan ko sa kanila kung ano ba ang dakong ito. Nagtungo po siya dito, binubuhat nga lang po siya. At sa biyahe po, dahil sa ano lang po yung sinasakyan, tricycle, every time na magagalaw po yung paa niya, umiiyak siya sa kirot. Subalit pagpasok po sa dambana, naibsan po yung kumikirot. Buhay po ba ang Diyos? Na kung pagninilayan niyo po, pagtungtong niyo po sa loob ng dambanang ito, kung mananalig at magtitiwala kayo, mahiwaga ang Diyos na ipasisilay sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Sa Kanya pong pananalig, pagtitiwala at pananampalataya kung paano tinuran na sa loob ng 3 buwan, makatatayo siya at after 2 months, makalalakad. Ngayon po, normal na po ang kanyang paglalakad. Buhay po ba ang Diyos? Wala pong ininom na gamot, tapa lamang po ng dahon-dahon, higit po ang paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya na siya'y may magagawa. At yaon po ang biyaya ng Diyos sa aming mga lingkod. Kung papaano po
Hello. Okay na po pala. Meron pa po tayong isang aawit, isang teacher. Si Teacher Regine. Upang awitan po ang ating Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang gabi po sa umagang ito sa ating lahat. Unang-una po, maraming salamat po sa Panginoon po sa walang sawa po pag-anyaya po sa akin. Matatandaan ko po ilang beses ko po siyang tinanggihan. Una po, nung nagmano po ako kay Apo Conching, iba po yung nakita ko sa mata niya, parang may pahiwatig po. Nung nakaraan pong recollection, sabi ko parang tinatawag na ako, pero hindi ko pinansin. Tapos nagmano po ulit ako kay Tita Beth po. Sabi niya po sa akin, hindi ka ba sasama mamaya? Hindi ko pa rin po pinansin. Siguro po ngayon, kaya po ako narito, niloob na po ng Panginoon na siya na po yung gumawa ng paraan para ako po yung makatungtong dito sa harap nyo ngayon. Kumbaga, hindi po ako kinaya na ginamit niyang instrumento. Siya na po yung gumawa na, hinayaan niya po na parang magkamali ako para iparamdam na nandito siya palagi para sa akin, kahit anuman po yung pagsubok na dumating sa akin. Ngayon po, marami po akong alam na kantang pangsimbahan. Marami po akong kabisadong kanta na pangsimbahan, pero kanina po, nagtatago talaga po ako kay Kuya kasi po, hindi ko po alam kung ano po sasabihin ko kapag nag-share po ako. Tapos bigla po ang kinalabit ni Tita Dory. Sabi ko, manta ka. Sabi ko, ano po ang kakantahin ko? Kasi nagbubuklat po ako ng kanta, paulit-ulit ko pong ito ang lumalabas sa akin. Totoo nga po na maalala lang natin ng Panginoon at madadama natin ng Panginoon pagka nagkamali tayo o dumadaan tayo sa isang pagsubok. So, maraming salamat po, Tita Dory, sa pagkakataon pong ito. Ito na po. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging hinahanap. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ito ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa, pangamba, tawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, ang pag-ibig na dulot mo. Bakit ang mundo ngayon'y malulong? Noong dati ako'y tulungan mo, Kristo. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ito ang puso ko ba? Ngunit hindi lahat may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag
Maraming salamat sa magandang awit mo. Matagal ka nang inaakay ng Panginoon, subalit hindi mo siya pinapansin. Kaya po, ang sabi nga natin, huwag nating antayin pa na magkaroon tayo ng pagsubok sa buhay bago natin silapitan. May kailangan po tayo at wala sa Kanya. Lumapit po tayo at magpuri. Amen po ba? Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi at umawit. Ang lahat po ay naanyan tumayo